Isang suspected high-profile drug lord ang pinatay kasama ang kanyang asawa sa Katiklan Port sa Aklan. Iyan ay ilang araw lamang matapos na makipagkita kay Interior and Local Government Secretary Mike Sueño si Melvin Odicta Sr. kasama ang kanyang asawang si Miriam. Hindi lamang basta pagpapakita ang kwento dito. Bago pa dumating sa tanggapan ng kalihim ng Interior and Local Government, may umugong ng balita, impormasyong mula mismo sa DILG na may ilalabas umanong sariling drug matrix si Odicta. May kinalaman nga ba sa balitang ikakanta na nito ang kanyang mga kasapakat sa operasyon ng illegal na droga sa pagkamatay kay Odicta at sa kanyang asawa? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako po si Ricky Brosas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Kabababa lamang ng mag-asawang Odicta mula sa isang roro sakay ng Katiklan Jetty Port mula sa Batangas sa bayan ng Malay sa probinsya ng Aklan. 1:30 ng umaga, naganap ang pamamaril. Unang binaril si Miriam Odicta, sumunod naman si Melvin Odicta. Hindi napuruhan si Odicta, ngunit nang ito'y dalhin sa pagamutan, idiniklara na itong dead on arrival. Bago ang pagpatay, nakausap ni DILG Secretary Mike Sueño ang mag-asawang Odicta na itinuturong isa sa mga high-profile drug lords o drug suppliers sa lalawigan ng Iloilo. Matatandaang sa listahan ng mga sangkot sa droga, kabilang ang Iloilo sa mga lugar na maraming pangalan ng lokal na opisyal. Gayon din mula sa hanay ng pulis ang napangalan ng sangkot umano sa illegal na operasyon at proteksyon ng droga. Narito ang aking report. Nagsilbing mitya nga ba ng buhay ng mag-asawang Miriam at Melvin Odicta ang kanilang paglapit kay DILG Secretary Mike Sueño at sa PNP para magpasaklolo dahil sa takot sa harap ng serye ng mga pagpatay sa mga pinaghinalaang sangkot sa kalakaran ng illegal na droga? Kilala si Melvin Odicta bilang Dragon na umano'y numero 1 drug lord sa lalawigan ng Iloilo. Hulyo at 30, madaling araw ng Martes ng pagbabarilin ng hindi pa natutukoy na mga salarin ang mag-asawa habang naglalakad sa Katiklan Port sa Aklan. Ilang minuto lamang matapos silang bumaba sa sinasakyang roro. Sa aking panayam kay Secretary Sueño, kanyang ikinuwento kung bakit pinili ng mag-asawa na lumapit sa kanya para magpasaklolo. They were threatened, no? They received threats, maraming threats na natatanggap nila sa Iloilo. That's why parang hindi na nila magwantahan. They could not take it anymore. Yes. So they had to go to the regional director ng police natin. So ang regional director advised them to come to Manila, to come Camp Crame to see General Bato. But at that time, when they came, number one was, or si General Bato was not here, present at Camp Crame. So he was out. But ang gusto ng lawyer nila, one of the lawyers, si Attorney Bert, one of the lawyers said, doon na lang tayo pupunta kay Secretary Sueño dahil isan Ilonggo. Ayon sa kalihim, bagaman nasa gitna siya ng budget hearing noong mga panahon na humiling sa kanya si Miriam Odicta na siya ay kausapin ng personal, ay pinagbigyan niya ito. I cut short my briefing when I learned that the wife of Odicta,
si Miriam was already in Camp Crame waiting for me in one of the rooms. No? So tinanggap ko siya. Sabi ko, saan ba si Saan ba si Mr. mo, si Melvin? Is he the dragon na kilalang kilala na drug lord sa Iloilo? Sabi niya, no, hindi siya si dragon. Kung may dragon man, ako dapat. Yung si Miriam pointing to herself, no? Siya dapat ang dragon because he was born in the year of the dragon. So sabi ko, sa isip-isip ko naman, bahala na kung sino sa inyong dalawa ang dragon. Basta isa sa inyo is dragon. Sabi ni Sueno, marahil tama ang binabanggit ni Miriam Odicta na siya si alias Dragon dahil mas matapang ito sa kanyang asawa na si Melvin. Hindi daw kaagad na humarap sa kanya si Melvin Odicta dahil natatakot ito na magtungo sa Camp Crame, pero kinumbinsi niya ito na papuntahin ang asawa at iharap din sa kanya ng personal. Nang tanungin umano ni Sueno si Melvin Odicta hinggil sa mga alingas-ngas na siya nga at ang kanyang asawa na si Miriam ay sangkot sa illegal na droga, ay tahasan umano nitong itinanggi sa kanya ang akusasyon. Ano ba ang totoo? So sinabi niya, talagang hindi daw siya ang drug lord. Like all the others, he denied that he was involved in drug pushing or drug distribution. So wala sabi niya, kami may mga negosyo daw sila, may pera sila dahil malaki ang negosyo nila, marami silang taxi, marami silang van, no, may mga kung ano pa doon. Ayan ang sinabi niya. Pero sabi ko, di ba punta kayo dito dahil you fear for your life? Sabi niya, tama, kasi pinakita pa sa akin yung medical, yung mga ginatumar niya ba? Medicines that he's taking. Maintenance niya, may Xanor, at saka parang maintenance niya sa high blood. Gayon man ang diretsuhin umano niyang tanungin ng mag-asawa kung ano ang mapapala ng DILG sa paglapit ng mag-asawa sa kanyang tanggapan, ay pumayag ang mga ito na ibigay sa kanya ang sarili nilang listahan ng mga sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Ano ba? Mayroon ba kayong alam? May information ba kayo na maibigay? Niya anong information? Yung related, alam nyo naman ang drive natin is against drugs, no? So sabi ko, may information ba kayo na ibigay? Sabi nga, wala. So wala daw. So sabi ko, you came here for protection. So we are giving you protection since you are here, no? So it's good na nandito kayo. So pero what do we get in return sa maitulong namin sa inyo? So at that point, ang isa sa mga lawyers nila sabi, sige, bigay na lang natin. So they consented, itong mag-asawa. Sige, sabi nila, sige, pero pakwa pa namin sa bahay. Pakwa pa daw nila sa bahay dahil ang listing nila was not in their possession at that time. Pakwa pa nila. Dahil hindi nga dala ng mga Odicta ang umano'y listahan ng kanilang hawak, ay inabusuhan na lamang sila ng kalihim na ibigay na lamang ito sa CIDG para sa tamang pagkustodiya ng sarili nilang drug matrix. Gayunman, sa kasuwiang palad ay hindi na ito nangyari pa dahil makalipas lamang ang 4 na araw matapos ang pagkikipagpulong sa kanya ng mag-asawa, ay tinambangan at napatay na ang mga ito. Sa kasalukuyan ay under investigation pa ang pagpaslang sa mga Odicta. Under investigation pa. So kung may mga development, nagre-report sila. So sa ngayon wala pang development at saka hindi ko pa nakuha ang report. Ayon pa kay Sueno, taong 2014 habang nag-oorganisa pa lamang sila sa kandidatura sa pagkapangulo ni Duterte at naghahanap ng mga leaders para sa kampanya ni Digong, ay may mga nag-abiso sa kanya na huwag kunin ang mga Odicta dahil nga sa kanilang reputasyon sa Iloilo. Nahirapan ako maghanap ng mga leaders for Duterte kasi kung may makita akong leader, sabi ng iba, wag yan dahil konektado yan sa droga.
Wag yan dahil ang relative niyan is drug lord. Wag yan dahil tao yan ni Dragon. Tao ni Dragon. Yung ibang mga kapitan, they admit na they receive one sack of rice, no, every now and then sa kay Dragon. So parang nung bandang huli, maski yung mga lawyer na kinukuha namin, lawyer niya ni Dragon, sabi niya, paano man ito? So, pero tinanong ko, sino ba yan si Dragon? So, he's a drug lord. Naniniwala si Sueno na kung hindi naging Pangulo si Duterte, marahil ay isa na ngayong narco state ang Pilipinas. Gumugulong na ang imbestigasyon ng binuong Task Force o DICTA para malaman ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa mag-asawa. Giit ni Sueno, hindi pa napapa sa kanila ang listahan o sariling drug matrix ng mag-asawa. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Duterte sa mga ayaw pa rin tumigil sa pagpapakalat ng illegal na droga na baka maranasan din nila ang sinapit ng mag-asawang Odikta. Yang Odikta was really being hunted sa Iloilo. Siya yan ay number 1. Inabot talaga siya ng malas. Sinong gustong sumunod dito kay Odikta? Bakante ngayon. Patay na raw. Sa hiwalay na panayam ko kay National Police Commission Vice Chair at Executive Officer Rogelio Casurao, iginit nito ang kampanya ng PNP laban sa illegal drugs. Iyan man ay sa hanay ng mga kapulisan o ng sibilyan. The message of the President is very clear. He will support policemen who are doing their job, but he will be harsh and drastic on policemen who are misbehaving, especially policemen who are front runners in the drug menace. Sa Napolcom po, we are very supportive of this policy. I call this a policy of the present presidency. The Napolcom is more than willing and ready, all-time ready, to conduct dismissal proceedings against policemen who are identified and known to be supporters and protectors in the drug problem. Ang pagkamatay ng mag-asawang Odikta ay may tuturing na big fish na nalambat sa kampanya kontra illegal na droga. Pero dahil wala namang makapagsasabi kung sino ang pumatay sa kanila ay mananatili na lamang na nakalutang ngayon ang katanungan sa kung sino kaya ang mga pangalan na nasa listahan ng sariling drug matrix ng mga ito. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Ako, si Ricky Brosas. Ang bawat buhay ay mahalaga. Bawat questionabling kamatayan ay nangangailangan ng katarungan. Nagsalita na si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, hindi ka tanggap-tanggap ang mga pagpatay. Maging ang CBCP ay naglabas na rin ang kanilang posisyon tungkol sa mga pagpatay. Sa kasalukuyan ay higit sa 900 katao na ang napapatay na konektado sa operasyon ng illegal na droga. May report si Erwin Aguilon. Pinaghihinay-hinay ng simbahang Katolika ang pamahalaan sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang tulak ng ipinagbabawal na gamot. Hindi pa nais maglabas ng opisyal na pahayag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Mga isang buwan pa raw bago sila magsalita bilang isang organisasyon tungkol dito. Ang nakausap namin ay ang dating Pangulo ng CBCP. Ayon kay dating Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz, mali ang ginagawang pagpatay dahil parang nagiging mura ang buhay ng tao. 10 utos lang binigay ng Diyos sa mundo, 10 lang. At isa ron, huwag kang papatay. Bakit? Yung buhay ng isang tao hindi naman binigay ng presidente. Hindi naman binigay ng isang general. Hindi binigay ng isang pulis. Naunawaan ko yung self-defense, ha? Self-defense is not killing someone, but defending one's own life. Hindi naman naniniwala si Cruz sa aniya ay drama ng mga autoridad
na nagiiwan pa ng baril sa sinasabing nanlabang drug pusher. Kunyari, patay yung drug pusher, whatever, tapos nakalagay sa kamay yung baril. Masyadong drama yon, hindi totoo yon. Pag binaril mo isang tao ng 28-45, para mo hinampas ng 2x2 yan. At yung dala niyang baril, tatapon yan. Hindi maiwan dito sa palad para bang for television purposes. So sabi ko, wag na sanang gagawin yung pagkat halatang hindi naman ganun nangyayari. Sinabi rin nito na marami sa pinapatay ay upang hindi na makapagsalita dahil maraming nalalaman ukol sa droga. Yung mga pinapatay ilan doon, mas maraming alam. Kaya papatay mo para wag makapagsalita. Which I understand. So, in short, ang buhay ay hindi naman binigay ng gobyerno, kaya hindi pwedeng kunin ng gobyerno. Hindi penalty na yan, na ini-sponsor ng boksingero, sinisita pa yung Bible. Walang ganyanan. Pastor pa yata siya. So, ang buhay sagrado. Kaya, hinay-hinay naman sana. Gayunman, nilinaw ni Cruz na tama lamang naman ang kampanya ng pamahalaan. Yes, by all means, yes. Because it has come to the height of drug being a plague. Na talagang hindi ko alam na ganun palang karami. Alam ko may drugs noon pa, pero hindi ko alam na ganyan karami. So tama yung ginagawang campaign na sabi ko lang hinay-hinay sana sa pagpatay ng tao. Huwag naman kala mo walang silbing buhay. Naiintindihan anya ni Cruz na maraming iniwang suliranin ang nakalipas na pamahalaan at ang nagdudusa ay ang kasalukuyang administrasyon. Naunawaan ko na talagang maraming iniwan na kasamaan yung nakaraan administrasyon. At ang pumapasa nitong ngayon presidente ng ating bansa, no? Ang pinaka problema lang ay kung bakit dapat maraming patayan. Araw-araw, umaga, tanghali, hapon, gabi. 24/7, sabi nga. At nagiging mura yung buhay. Sinabi nito na ang kinokontra lamang nila ay ang mga patayan at hindi ang isinasagawang kampanya laban sa droga dahil sa ito ay pinagmumulan ng maraming krimen sa bansa. Nakiusap naman si Cruz sa Pangulo at sa pulisya na gawin ng tama ang kanilang trabaho sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. Pakiusap po yung ating mga kapulisan lalo na ay maging tapat sa kanilang sinumpaan tungkulin na ang una lang paglilingkuran ay ang mamamayan, hindi kung sino man. At tungkol sa droga, itong alisin ng droga, mula ang droga, ito'y tama. Pero ulitin ko ulit, huwag naman gawing ang buhay ay parang walang halaga. Sayang naman at mali rin yun. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tatagal ang araw-araw na laging may pinapatay dahil sa droga? Lagi na lamang bang mayroong hindi pagkakaunawaan sa panig ng simbahan at ng pamahalaan? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Paano nga ba ipapaliwanag kung bakit ang mga drug traffickers and local drug lords na nasa loob ng New Bilibid Prison ay nakapagpapatuloy sa kanilang operasyon at distribusyon ng illegal na droga? May isang paraan ayon sa paniniwala ng ilan ng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso. At iyan ay sa pamamagitan ng isang congressional inquiry na ang sasagot sa mga tanong walang iba kundi si Senador Leila De Lima na dating kalihim ng Department of Justice. Ang kabuong report mula kay Isa Avendaño Umali. Hindi personal ito. Bakit ba naman natin siya pipersonalin?
Kung titignan yung mabuti, yung aking final na resolution ay hindi naman siya binabanggit. Yan ang tahasang pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa gitna ng mga kwestiyon sa nakatakdang investigasyon ng mababang kapulungan kaugnay sa patuloy na operasyon ng mga sindikato ng iligal na droga ng mga matagal nang nakakulong sa New Bilibid Prison o NBP, lalo na noong panahong kalihim pa ng Department of Justice ang ngayoy senadora na si Laila De Lima. Ito ang House Resolution 105 na iniakda ng grupo ni na House Speaker Pantaleon Alvarez. Layo nito na maimbestigahan ng Kamara ang paglipana ng mga iligal na droga at pamamayagpag ng mga sindikato ng droga sa New Bilibid Prison. Ito'y partikular sa pamumuno ng dating DOJ Secretary na ngayon ay senadora na si Laila De Lima. Sa House Resolution ni na House Speaker Alvarez, binanggit na in aid of legislation ay marapat na siyasatin ng kapulungan ang paglaganap ng droga at pamamayagpag umano ng drug lords at syndicates sa loob ng Bilibid. Kabilang sa target na imbitahan sa congressional probe ang mga kilalang drug lords. Si Ronnie Dayan na dating driver bodyguard at umano'y ex-lover ni De Lima at mismong ang senadora. May mga sumusuporta sa hakbang ng House leadership na magsagawa ng pagsisiyasat. Hindi si Senator De Lima imbestigahan. Imbestigahan namin yung mga nangyari sa Bilibid, how it came about na yung mga drug lords ay special treatment ang nakukuha rin sa Bilibid compound. Yun ang nais kong imbestigahan. Kung lumabas, Secretary De Lima ang dahilan, mapanagutan niya. Pagtitiyak pa ng mga taga-kamara, hindi naman love life ni De Lima ang punteriya ng mga kongresista. Subalit hindi mawawala ang mga kumukontra, lalo na sa balak na imbitahan si De Lima para dumalo sa inquiry ng Kamara. Isa sa kanilang inirarason, hindi raw ito uubra dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. That is a violation of a long-standing tradition of Congress, the so-called interparliamentary courtesy, which is based not only on fundamental but also practical reasons. Bago pa man ang investigasyon dito sa mababang kapulungan ng Kongreso, ay nagsagawa na ng pagdinig ang mataas na kapulungan. Ang paksa, extrajudicial killings, at ang may pakana, si Senadora Laila De Lima. Kamakailan lamang, 2 magkasunod na araw na nagkaroon ng investigasyon ang Senado. Pagpatay sa mga drug pusher at users ang sentro. Sa komiteng pinamumunuan ni Senadora De Lima, na siya ring naghain ng resolusyon para siyasatin ang EJK. Dumalo si PNP Chief Rolando Bato de la Rosa at iba pang resource person. Pero ayon nga sa liderato ng Kamara, iba ang Senate probe sa ikinakasang pagsiyasat ng mga kongresista. Binuweltahan din ni House Speaker Alvarez si Senadora De Lima matapos tawag nitong kangaroo court ang Kamara. Giit ni Alvarez, ang gagawing investigasyon ng kapulungan sa isyu ng paglaganap ng iligal na droga sa Bilibid ay walang ipinagkaiba sa investigasyon ng komite ni De Lima kaugnay sa mga naganap na EJK. Subalit para kay Ifugao Representative Teddy Bagilat, para iwas away, kapwa mag-imbestiga ang Senado at Kamara. Pero gawin ito nang hindi dahil sa personalidad. Kung gusto natin, hindi nagkaroon tayo ng investigation dito ng EJ case dito sa Kongreso, and then sa Senado, investigahan rin nila yung nangyayari sa Bilibid para hindi personal yung ating pinag-uusapan. Because otherwise, sa ayaw man natin sa gusto, pag tutuloy natin itong investigasyon sa mga pangyayari sa Bilibid, ang sasabihin ng tao, sasabihin niya is personal na inaatake si De Lima. At kung mayroong magtatanggol sa kanya, sasabihin ay partisan kasi party niya. So sa akin, actually, yung sinabi ko is, let's investigate the entire drug problem. Let it be more systematic, hindi personality-oriented. At gano'n rin sana sa Senado, if they want. Pwede mag-usap ang House, ang both houses. O sige, kayo mag-investigate dito, kami naman dito. Para alamin natin ano yung ugat ng problema. Without focusing on personalities, without saying, oh, it's a partisan thing. Sa ngayon,
Isang kongresista ang nasasabit ang pangalan sa bagong drug matrix ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangasinan Representative Amado Espino. Anya, handa siyang humarap sa anumang investigasyon para linisin ang pangalan. Ang tugon naman ng House Speaker, we have to look into that. Meron naman tayong proper committees para tignan itong problema na ito. Sa kasalukuyan, wala pang petsa ang Kamara para sa kanilang bilibid investigation. Pero ayon sa liderato, dadalo o hindi si Senadora De Lima, tuloy na ito. Ang mataas at mababang kapulungan, kapwa bahagi ng legislative branch ng pamahalaan. Mandato nila'y gumawa ng batas para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Pareho rin silang nangako sa Duterte administration na tutulong sa kampanya laban sa iligal na droga. Pero ang tanong, ang investigasyon ba na tulad nito ay tunay nga bang in aid of legislation o mas lamang na ang epekto o resulta nito ay para sa pagkasira ng personalidad o reputasyon sa publiko? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Ano nga ba ang pagbabago sa mga barangay na may operasyon ng Oplan Tokhang? Mula ng kusang magsipagsukuan ang mga drug users at drug pushers sa mga barangay, may mga pagbabago nga ba sa mga barangay na natukoy na talamak ang iligal na droga? 2 barangay ang binisita ni Mariel Cruz at narito ang kanyang report. Araw-araw ay laman ng balita ang mga pagpatay at pagkamatay na may kinalaman sa illegal drugs trade. Karamihan sa Oplan Tokhang ay nauuwi sa madugong operasyon ng pulisya kung saan napapatay pa ang ilan sa mga inaaresto matapos manlaban umano sa mga operatiba. 2 barangay ang aming binisita sa lungsod ng Quezon para alamin ang kasalukuyang sitwasyon simula nang ipatupad ng Oplan Tokhang alinsunod sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga ng pamahalaan. Sa Barangay Pinyahan, kung saan aabot sa mahigit 500 ang bilang ng mga drug user at pusher, ay aming nakapanayam ang kanilang kapitan na si Jesus June Lipanak. 9 na taon ng kapitan si Lipanak sa Barangay Pinyahan na 38 individual ang populasyon. Sinabi ni Chairman Lipanak na simula nang ipatupad ang Oplan Tokhang ng PNP ay naging malinis na sa droga ang kanyang nasasakupan. Aminado ang punong barangay na dati ay talamak ang paggamit at pagtutulak ng iligal na droga sa kanyang barangay, pero dahil sa kanyang inilunsad ng mga programa at dahil na rin sa Oplan Tokhang ay unti-unti itong nasugpo. Yung aming Barangay Pinyahan, talamak talaga. Kaya nga ang surrender namin na pinasurrender kay Colonel Sanchez, sa kulang-kulang 200 na pusers. 200. Ganun kalaki ang Barangay Pinyahan. Meron kaming 38,000 population ang Barangay Pinyahan. Kaya before ni si Duterte na upo, ang President Duterte, ang aming Barangay Pinyahan, talamak talaga sa drugs. Kaya napakaswerte natin, nagkaroon tayong presidente na ganito katapang at saka nakika-operate naman ang aming kapulisan, saka yung barangay captain, ako mismo, talagang tinisting ko ng 2 buwan na matapos yung drugs. Natapos ko po kahapon, August 31, 0 po ang pusher namin sa Barangay Pinyahan. Nag-surrender lahat. Sa mahigit 500 na gumagamit at nagtutulak ng droga sa kanyang barangay, sinabi ni Kapitan Lipanak na nakapagpasuko na siya ng mahigit 300 individual na karamihan ay mga drug pushers. Ang napasuko namin, less than 200. Kasama doon ang 80% doon pusher, ang 20% doon user. Kaya may natitira pa akong 20% na user na hindi sumusurrender. Tapos yung ating yung Oplan Tokhang natin, andun na tayo sa nung nagbigay ako ng reward pero wala naman halos tumawag, nag-surrender na lahat.
Lahat anya ng mga voluntaryong sumusuko na drug personality ay pinagsusumite nila ng sinumpaang salaysay at binibigyan ng sertipikasyon bilang pruweba na sila ay sumuko na at handa ng magbago. Ang nasabing sertipikasyon din anya ang ipapakita ng sumukong drug user o pusher sa mga otoridad sakali man na muli silang katukin sa kanilang bahay para pasukuin. Ito listahan ng voluntary surrender. Yan. Pag tingin mo ito, almost mga 150 yan, ano? Yan, halimbawa ito, binibigyan ko certification, nag-surrender siya, ano? Tapos, meron din siyang tinatawag na interview. Sa interview natin. Yan. Yan. May interview yan. Siya yung pangsalaysay. Yan. Buong loob na sumuko. Yan ang ginawa dito. So, after ng ilang pagsuko, start na kami doon sa programa ng livelihood program. Start na kami magpa-rehab doon sa talagang kailangan rehab. Start na kami pabalikin sila eskwelahan. Meron kami scholarship program dito. Ang scholars namin dito na hindi pusher, hindi user, hindi drug addict, 400 na college. So yun ang mga programa namin na ibabalik sa kanila. So andun yung pagbabago. Hindi talaga kailangan pumatay ng pumatay. Hindi kailangan pumatay ng pumatay. Although kailangan patayin, dahil talagang puno na ang ating Pilipinas sa problema sa drug. Pero kaya mo namang i-approach pagka may kunti kang effort na talagang konting budget din. Pinakabago sa mga programang inilunsad ni Kapitan Lipanak sa usapin ng droga sa kanyang barangay ay tinatawag na Text the Pusher, Text Your Bank Account Number Outreach Program. Sa nasabing programa, bibigyan ng 2,000 pisong pabuya ang sino man na kapagtuturo sa mga drug pusher. Ito, 2,000 reward, text the pusher, text your bank account number. Ang totoo nun, bago mag-August 31, halos sa zero na ako sa Pinyahan. Zero na yung ating mga pusher. So meron tayo natitira ngayon na itotokhang uli namin yung mga drug user. Na ang nag-surrender sa drug user kasi mga 20% lang. Pero ang 80%, andun pa yan sa nakakalat pa. Kaya yun ang papakiusapan namin, hindi sumurrender kundi mag-report na. Naglunsad din ng feeding program si Kapitan Lipanak para sa mga batang hindi na naaalagaan ng kanilang mga magulang na nakakulong dahil sa droga. Aabot sa 42 bata ang araw-araw na pinapakain ni Lipanak sa ilalim ng kanyang feeding program. Pero isang programa ko na dapat malaman ng ating gobyerno, na dapat parating natin mabuti ito sa buong national government. Yung problema na talagang nangyayari, yung mga anak-anak ng mga pinatay, anak-anak ng mga no bail recommended, yung anak nila, 42 ang pinapakain ko araw-araw kasi wala na magulang, nagkakalat sa karsada. Dapat makita to na magkaroon ng programa ang ating mga mayors, governors, congressman na sila, yung mga anak ng pusher, anak ng mga nakulong, anak ng mga napinatay, wala naman silang kasalanan kasi hindi naman nila hiningi na ang magulang nila ay pusher. Hindi sila hiningi na mabuhay dito sa mundo na ang magulang nila pusher. Kaya kami tumutulong ngayon, araw-araw ko pinapakain ngayon sa Barangay Pinyahan, 42 na bata na anak ng mga no-bail recommended. Binasita din namin ang Barangay Commonwealth sa lungsod pa rin ng Quezon kung saan aabot naman sa 300,000 individual ang populasyon. Sa panayam kay Barangay Kagawad Albertito Soriano, chairman ng Committee on Anti-Drug and Drug Abuse, ibinahagi niya sa amin na dahil sa Oplan Tokhang ay aabot sa 400 drug users at pushers ang voluntaryo ng sumuko sa kanilang barangay. As of now, nung pumasok na ang si Pangulong Duterte sa kampanya ni General De La Rosa na sumurrender, otherwise kung hindi surrender, sila ikot. Kaya, ang ginawa ng aming kapitan ay, sa pamamagitan namin ng aming executive officer, ay sinusulatan ng kapitan namin yung lahat ng mga suspected. At yung mga suspected na yun ay validated naman. At pag ito ay validated, positive. At na meron kaming records, meron silang talaan diyan kung sino-sino yung mga... So yung bilang na yun, nung umupo na si Pangulong Duterte, ay nagkaroon na kami ng mga oplan sulat, pabatid liham o paabot liham sa kanila para kusang loob na silang pumunta dito sa barangay at sumuko.
at nasa 400 plus yung mga nag-surrender. Ilan anya sa mga sumukong nagtutulak at gumagamit ng droga na desididong magbago ay binibigyan nila ng puhunan para makapagsimula ng maliit na negosyo at makapagsimula ng bagong buhay. Actually, ang ginagawa ng aming butihing kapitan, bagamat maliit lang yung puhunan, kapag talagang walang-wala, willing magbago yung tao, hinahanapan niya to ng pagkikitaan para hindi na bumalik doon sa kanyang dating gawain. Papahiramin niya ng puhunan kahit na 1,000 o yan, magtinda ka, banana queue, para mabuhay ang may ipapasok sa iyo sikmura at sa iyong asawa at anak. So ganun, ilan na yung mga napahiram na puhunan ng aming kapitan ng mga kasama doon sa 400 na yan. Ayon pa kay Kagawad Soriano, malaki ang naitulong ng Oplan Tokhang sa Barangay Commonwealth dahil masasabi niyang nabawasan ang krimen na dulot ng droga sa kanilang nasasakupan. Aminado din si Soriano na sa dami ng populasyon ng Barangay Commonwealth ay hindi maiiwasan na magiging talamak ang paglaganap ng droga dahil na rin sa kahirapan. Sa ngayon, unti-unting nararamdaman yung pagbabago. Maging sa lahat ng level, nagkaroon ng pagbabago kasi sapagkat matapang ang administrasyon na ito. Hindi ito natatakot kung boboto pa siya o hindi. Hindi siya yung politiko na kasi pag ang politiko namumulitika, nandun yung nangungutang ng loob. Teka baka masagasaan ko to, may utang na loob ako rito. Ito siya kasi si Pangulong Duterte hindi ganoon ang kanya sa 16 million na bumoto, yun ang kanyang pinangakuan ng pagbabago. Bagaman hindi pa masabi ni Soriano na tuluyan ng drug-free ang Barangay Commonwealth, tiniyak naman ito na gagawin nila ang lahat para tuluyan nilang masugpo ang paglaganap ng ilegal na droga sa kanilang nasasakupan. Sa 2 barangay sa Quezon City na aming pinuntahan, aminado ang mga residente na dati ay talamak at hayagan ang paggamit at pagtutulak ng ilegal na droga. Nagbago ito nang simula ng Oplan Tokhang na bahagi ng double barrel ng Philippine National Police. Mauubos na nga ba ang umano'y drug user o pusher sa Pilipinas, partikular na sa Metro Manila? Masusunod na nga ba ang ipinangako ng kasalukuyang administrasyon na sa loob lamang ng 6 na buwan ay malilinis ang bansa sa iligal na droga? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Mariel Cruz. Sunod-sunod na ang mga pagbabalita ng mga international media organization sa agresibong kampanya ng Duterte administration laban sa iligal na droga. Karamihan dito, mga kritikal na pagbabalita at pagtatanong na ang batayan ay ang usapin ng karapatang pantao. Ngunit nananatiling matigas ang paninindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kritikal na opinyon ng international media, ang sagot ng Pangulo, I don't care. Ang nasimulan niya, tatapusin niya. Hanggang Disyembre na nga lamang ba ang kampanya laban sa operasyon ng droga hanggang katapusan ng kanyang termino ayon kay Pangulong Duterte. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako, si Ricky Brosas, at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.